Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 13 ng workbook, page 82 po yan. Start po tayo with Ohui vocabulary. Mga pagpipilian natin, EMS, Express Mail Service, Tekpe, Delivery, Pyeonji Bongtu, yung ating pong envelope, Upyon Bono, zip code. Sabi ng number 1, 여기에 받는 분 주소하고 blank 써주세요. Sabi, dito po ay pakisulat yung address at saka blank nung receiver. Okay, sagot ng kausap. 주소는 아는데 그건 잘 몰라요. Sabi niya, alam ko po yung address pero yun pong yung blank daw, no? Hindi ko po masyadong alam. So, ano kaya yung sagot dyan? Yung zip code yan, malamang. So, upyon bono, lalagyan natin or dadagdagan natin ng anong klaseng particle. So, take note, ang sinundan niyang salita is 써주세요. So, verb po yan, no? Pakisulat. Upyon bono, noun. So, kapag ganyan ang ating formula, we have to add 을 or 를. So, dito, upyon bono를 dahil wala siyang 받침. upyon bono를 써주세요. Okay, next, number 2. 한국에서 고향에 물건을 보낼 때 어떻게 보내요? Sabi niya, kapag magpapadala ako ng something, gamit, no, or bagay, mula dito sa Korea, papunta dun sa kung saan man yung kanyang lugar or country, paano po ang pagpapadala? Okay, so sagot ng kausap, 빨리 보내고 싶으면 보통 blank 보내요. Sabi niya, if gusto mo siyang ipadala ng mabilis or ma-receive kumbaga ng mabilis dun sa papadala niya, botong usually pinapadala blank. So ano kaya yung dyan, fit? Malamang yung EMS kasi sabi if gustong mabilis na maipadala, no, express. So EMS and then ano yung nadagdag natin kay EMS? Boneo. So pwedeng ganito ulit yung format, no, pero take note na tinatanong niya paanong paraan. Okay? So parang ang gusto niyang sabihin, pwede mo siyang ipadala using yung EMS or gamit yung Express Mail Service. Kapag ganon, ang possible na pwedeng gamiting grammar is yung 으로 and 로. Balikan lang natin, no? Quick review. Ang isang gamit niya is to the right, to the left. Yan po, kapag sinasabi mo yung direction. 오른쪽으로, to the right. 왼쪽으로, to the left. So, another one is katulad nung case natin dito, no? So, use it with, okay? Use with or with. Tulad niyan, EMS로 보내요. So, I'm going to send it with EMS or using EMS. Okay, so dito po, since wala siyang 받침, 로. EMS로 보내요. Number 3, 편지를 썼는데 blank 없네요. 사got ng kausap, 책상 서랍에 있을 거예요. 한번 찾아보세요. Anong sabi niya? Nagsulat na ako ng letter. Kaya lang, yung nunde, no? Blank 없네요, walang blank. So, ano kaya yung wala? Tapos, sabi ng kausap niya, meron yan sa drawer sa may desk. Okay, so checksang, no? Desk or study table. So, yung daw drawer na nasa study table, nandun daw yung kanyang sinasabing wala. Sabi niya, 한번 찾아보세요. Hanapin mo, sabi niya. Okay, or 한번 찾아보세요. Try mong hanapin. Okay, so dito malamang dahil about sa letter yung sinasabi niya, ito yung sagot sa number 3. Okay, so Pyeonji Bongtu. Pyeonji Bongtu. And then yung kasunod niya is opta. So this one is adjective. Tapos Pyeonji Bongtu is noun. So ito ay i or ga. So dahil wala siyang 받침, ga. Pyeonji Bongtu가 없네요. Next, number 4. 무슨 좋은 일이 있어요? So, ito pong expression na to, uy, anong meron? Yan yung pwedeng nating isipin na ibig sabihin sa Tagalog, no? Tinatanong mo or kinakamusta ko kasi nakita mo na maganda yung kanyang mood. Okay? Kaya ako nasabi na maganda kasi sabi niya, 좋은 일. So, positive yon, no? Tapos, sagot yung kausap. 네, 오늘 오후에 blank 올 거예요. 며칠 전에 산 옷인데 빨리 입어보고 싶어요. Okay, so yung natitira is tekpe. So dito, tekpe.
Sabi niya, ay opo kasi ngayong hapon ay darating na yung delivery. Sabi niya, binili ko yung damit na yon nung nakaraang araw and gusto ko na siyang maisukat kaagad. Okay, nagmamadali na siyang maisukat. So dito, tekpe, noun, and then ul koyeyo. So take note from the word oda. Oda is verb. Okay? So dapat kung ganyan ang noun plus verb, iisipin natin ul or rul dapat yung idudugtong, no? Pero take nyo yung situation. Ano bang sinasabi niya? Darating. So dinidescribe niya yung noun. Unlike sa number 1, yung noun is gagawin niya. Okay? So isusulat niya yung zip code. Pero dito, yung delivery, hindi niya naman gagawin or ginagawa. Dinidescribe niya. Okay, so dito dapat i or ga yung idudugtong natin. And then, dahil walang batchim, tekbe ga. Okay, tekbe ga ul koyeyo. So, it's not always ul or rul kapag verb yung kasunod ng noun. We have to check din kung ano yung situation. Vocabulary number 2, same po yung instruction natin. Yung mga pagpipilian nating salita, we have 주소를 쓰다, to write the address. 편지를 보내다, to send a letter. 속보를 보내다, to send a parcel or package. 우표를 붙이다, yung 붙이다 po, to paste, idikit. Upyo, seal or stamp. So, it means to put a seal or stamp dun sa iyong sulat, no? Or ipapadala. So, number 1, 어디에 받는 사람의 blank? 여기에 쓰세요. So, sabi nung kausap, dito nyo po isulat or pakisulat po dito. So, dahil ang sagot is pakisulat, malamang tinatanong kung saan isusulat. So, yung sagot natin is yung number 1, 주소를 쓰다. So, magiging 주소를 써요. So, present tense lang, no? Saan po isusulat yung pangalan ng receiver? So, yun yung question. Number 2, 시간이 늦어서 우체국 문을 닫았어요. 어떻게 하죠? Sabi niya, naku, late na yung oras daw, no? Gabi na masyado. Yan. Sarado na yung post office. Paano nang gagawin ko? Sagot ng kausap, 요즘은 편의점에서도 blank 수 있어요. 편의점에 가보세요. Sabi niya, nowadays, kahit sa convenience store ay 수 있어요. Usually, ano yung grammar na yan? Yung 을 수 있다. Yan. Which means, can. Okay? So, ibig sabihin, pwede na din daw sa convenience store na blank. Okay? So, ano kaya yon? Tapos, sabi niya, nagsuggest siya, no? Try mong magpunta sa convenience store. So, dahil yung problema niya is, sarado na yung post office, malamang may ipapadala siya. So, malamang, ang sagot dito is, pwedeng dalawa yung boneda, no? Pyonji at saka sokpo. So, hindi naman tayo nagpapadala ng letter dito sa convenience store, di ba? Ang madalas na ginagawa natin is nagpapadala ng parcel. So, sopo를 bone. So, yung boneda magiging, take note tong grammar na to. So, wala siyang batchim, kaya real yung dadagdag natin. Bonel. Tapos, eto na siya. Su isoyo. Okay? 소포를 보낼 수 있어요. You can send a parcel kahit sa convenience store. Number 3, 편지 다 썼어요. So, nasulat mo na ba lahat or natapos mo na ba yung sulat mo? Sagot ng kausap, 여기 편지 봉투에 blank 다 끝나요. Sabi niya, 다 끝나요. So, tapos na daw, finish na. So, paano yon? Dito, 편지 봉투에, sa may envelope, okay? So, ano kaya yung gagawin niya sa may envelope para matapos na? Okay, malamang is, lalagyan niya na ng stamp or seal. So, ito yung sagot natin, no? 우표를 붙이다. So, 우표를, and then yung 붙이다 magiging 붙이면. Okay? So, may condition kasi. So, tapos na. So, paano matatapos? Kapag dinikit niya na yung stamp. Ayan. So, again, no, yung conversation, sabi nung kausap, tapos mo na ba yung sulat? Nasulat mo na ba lahat? Sabi niya, dito sa envelope, pag nalagay ko na yung stamp, tapos na. Now, number 4, Pilipinoro i-blank 시쁜데요. 얼마나 걸릴까요? Sabi niya, sa Pilipinas daw, no? To the Philippines, euro. Ayan. I-blank 시쁜데요. So,
Pag nakita mo yung shipta, yan, yung ship na yan. So, from the word shipta. So, yan yung, may isip mo kagad yung go shipta na grammar. Okay? So, we have go shipta grammar, want. Tapos, nadagdagan lang siya ng undeyo. So, take note yung ating grammar na nunde, niyunde. Ayan. Okay? Nunde, niyunde. Ito yung, parang nagbibigay ka muna ng background dun sa gusto mong sabihin. Okay, so yan, sabi niya, blank daw. Gusto niya, ano yung gusto niyang gawin? Ang natitira is itong Pyeonjiril Boneda, magpadala ng sulat. So dito, Pyeonjiril Bone, and then yung go, yung nawawala. Bonego 싶은데요. 얼마나 걸릴까요? Sabi niya, gusto ko pong ipadala tong sulat na to sa Pilipinas. So, gaano po kaya katagal ang tatakbuhin? How long will it take? Tapos, ano yung sagot ng kausap? 일반 우편으로 보내면 일주일쯤 걸리고 EMS로 보내면 3일 정도 걸립니다. Sabi niya, kapag standard delivery po yung ginamit nyo or pinadala nyo siya gamit ang standard delivery, it will take around 1 week. Tapos, kapag EMS naman po ang inyong ginamit pagpapadala, it will take around 3 days. Yan. Okay? So, yan po yung number 2 vocabulary. For number 3, ang instruction, 관계 있는 것을 연결하세요. So, match daw natin yung mga words na magkaka-relate sa isa't isa. So, 입금. Ano po yung 입금? Ito po yung ating pagdideposit. Okay? Pagpasok ng pera sa ating bank account. Asan yun? So, 돈을 넣었다. Number 4. Yan. So, 넣었다, to put. Ano yung ilalagay? Yung pera. Next. 출금. 출금 is kabaligtaran ng 입금. Kung yung 입금, deposit, yung 출금, withdraw. So, yung another term for 출금 is 돈을 찾다. So, 찾다, to find. Again, pupunta ka ng bangko para hanapin yung iyong pera at ilabas siya dun sa account mo. So, yun po yung pwede nating isipin. Okay? Number 3. 성금. 성금, ito po yung remittance, pagpapadala ng pera sa ibang account or sa ibang bansa. So, asa na yun? 돈을 보내다. Yan, number 3. Number 4, 환전. Ito po yung pagpapapalit ng pera from another currency. So, ito yung 돈을 바꾸다. Number 4, vocabulary, fill in the blanks ulit, no? Ang pagpipilian natin, 계좌를 개설하다, to open an account. ATM을 이용하다, to use the ATM machine. 공과금을 납부하다, to pay the utility bills. 신용카드를 만들다, to make a credit card. Okay, so tingnan natin yung conversation number 1. 밤에 갑자기 돈이 필요하면 어떻게 하죠? Sabi niya, sa gabi kapag biglang nangailangan ka ng pera or cash, paano ang gagawin? Sagot ng kausap, blank 밤에도 돈을 찾을 수 있어요. Sabi niya, kahit gabi ay 돈을 찾다. Again, ano yung another term dito? 출금. And yung pong 출금 or 돈을 찾다 is to withdraw. Yan. So, sabi niya, no, kahit gabi ay pwede kang mag-withdraw. You can withdraw. So, malamang ang dapat dyan na isagot is yung ATM을 이용하다. So, yung ATM을 이용하다 magiging 이용하면. Kasi yung kasunod niya is, sinabi niya kung ano yung pwedeng gawin. So, may condition, if gamitin mo yung ATM, kahit gabi, ay makakapag-withdraw ka. Okay, so number 1 po yung ATM을 이용하다. Next, number 2. 여보, 오늘이 blank 날이에요. 오늘이 지나면 연체료가 나와요. Sabi niya, no? 여보, ngayong araw ay blank na araw. Okay, so anong klaseng araw kaya yung meron today? Sabi niya, 오늘이 지나면, if lumampas yung araw today, magkakaroon na ng 연체료. Pag sabing 연체료, ito po ay late fee. So, parang ano yan, type ng penalty. Okay? So, sabi niya, malamang yung araw na to ay anong klaseng araw? Baka pagbabayad ng something. Kasi kapag hindi ka nakapagbayad, magkakaroon ka ng penalty, late fee na penalty, no? So, sabi nung kausap niya,
알고 있어요. 이따 점심시간에 은행에 갈게요. Sabi niya, alam ko naman. And mamaya sa lunchtime ay pupunta ako ng bangko. So malamang ang sagot is yung pagbabayad ng utility bill. So ang araw na yon ay araw ng pagbabayad ng utility bill. So 공과금을 tapos yung napuhada magiging napuha는. So naalala nyo, no? Kapag i-modify natin yung noun. Okay? So gagawin natin siyang araw ng pagbabayad. Yung minimodify natin is yung null, yung araw. Anong klaseng araw? Araw ng pagbabayad ng bills. So, ayan. Na-apply ulit yung un or nun as modifier, no? Okay, sige. Dito tayo. Number 3. 월급을 어떻게 받아요? Sabi niya, paano ko po marireceive yung aking salary? Sagot ng kausap. 은행에 가서 blank, 거기로 월급이 들어와요. So, yung second sentence, sabi niya, 거기로, doon. Sa kung ano man yung sinasabi niya na yon. 월급이 들어와요. Doon daw papasok. Okay? 들어와, to enter or papasok yung kanyang salary. Okay? So, sabi pinapapunta siya ng bank. So, ano kayang gagawin niya sa bank? Malamang, siya ay pinagagawa ng account. Diba? So, doon papasok yung salary sa account niya. So, ito yung sagot sa number 3. 계좌를 개설, tas yung hada magiging haseyo. Kasi, yan ay suggestion sa kanya or pwedeng utos na rin para nga ma-receive niya yung kanyang salary. Okay? Punta ka sa bangko at gumawa ka ng account, bank account. Number 4, yung natitira is yung 신용카드를 만들다. 어제 카드를 잃어버렸어요. 어떻게 하죠? Sabi niya, kahapon, nawala ko yung aking card. Paano ang gagawin ko? 은행에 가서 다시, so dashi means again. So punta ka sa bangko and again, blank, 돼요. So 돼요 pwede, no? Tapos, 걱정하지 마세요. So, wag kang mag-alala. So yung natitira, 신용카드, usin natin. So, 신용 카드를 만들면, yan. So, yung dinagdag natin is yung 면. 만들면 돼요. Sabi niya, okay, sabi niya, punta ka sa bangko and pwede ka naman ulit na gumawa ng credit card. Huwag kang masyadong mag-alala. 걱정하지 마세요. Okay? So, yan po yung vocabulary number 4. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.